So, good morning mga engineering buddies, no? So, nandito naman tayo sa bagong series natin ng engineering tutorial. So, under engineering mathematics pa rin. Pasensya na pala, hindi ako nakapag-upload ng video yesterday kasi may inattendang first aid seminar si Mr. C inyo. But, here we go again. Continue na tayo sa tutorials natin. So, last time natapos natin yung number problems, no? So, next topic natin, mixture problems. So, itong mixture problem, kadalasan din itong lumalabas sa board exam. No? About to sa, pag may mga given dito, parang chemistry-related terms. Makakita kayo ng mga elements, compounds, yan, ganyan na makikita nyo dito sa mixture problems. So, sagutin na natin to kasi katulad din to ng mga age problem and number problems na walang specific formula. So, ang gagawin lang natin dito is analyzation lang talaga. Okay? Analyzation lang ang gagawin natin dito sa mixture problem. Okay. First, 2,000 kilogram of steel containing 8% nickel is to be made by mixing a steel containing 14% nickel with another steel containing 6% nickel. How much of the steel containing 14% nickel is needed? Sige. So, paano ba ito sinasagutan ng ganitong problem? Ako, sinasagutan ko tong ganitong problem ng una, is ganito. So, meron daw tayong parang dalawang mixture, no? Yan. So, parang mag-drawing ka ng parang diagram na ganyan. Na para natin, kasi susulatan natin. May dalawang mixture kang pinagsama. Ayan. So, makakabuo. So, 2,000 kilo steel is containing 8% is to be made. So, siya yung final product. So, meron kang 2,000 kilogram of steel na may 8% nickel. So, magmi-mix daw tayo ng may 14% na nickel. Tapos may pagkasamahin daw natin yan para makabuo tayo ng mixture na ganito. Pero hindi natin alam yung amount ng pure substance na naglalaman ng 14% nickel. So, we can call it X. Okay? And then, di rin natin alam ang pure substance na nagko-contain ng 6% nickel. So, we can call it Y. So, lagi tatandaan dito sa mixture problem, kailangan natin bumuo ng two equations, two unknowns. So, paano? So, una, gagawa kayo ng equation based on the pure substance. When we say pure substance, edi ito. So, yung x plus y is equal to 2,000. So, yan ay magiging equation 1 natin. Pure substance means hindi kasama pa yung nilalaman ng substance na yun. Kunwari, itong steel lang. So, x plus y is equal to 2,000 kilogram of steel. Next, ang next na kailangan natin gumawa ng equation is kasama na yung nilalaman niyang element sa loob. When we say parang ganito siya, so, di ba sa meron daw 14%. So, ito times mo lang yan. So, meron kang 0.14x plus 0.06y is equal to 0.08 ng 2,000. So, kumbaga, sinama na natin yung mga nilalaman ng pure substance. So, meron kang equation 2. So, two equations, two unknowns, makakasolve tayo ng problem. So, gamit lang tayo ng ating mahiwagang si Calc ES. Guys, God bless pala dun sa mga nag-take ng board exam nung kahapon, last Monday and Tuesday, no? So, i-claim nyo na yung napapasa kayo. Anyway, solve na natin to. So, alpha mode, hanapin lang natin tong linear equation. Solve two equation, two unknowns. Clear lang natin. So, una is 1, 2,000. Next, 0.14. Tama ba? Napindot ko ba yung point?
0.06. Okay, balik mo dito. 0.0606. And then 0.08 ng 2,000. So, meron tayong x is 500, y is equal to 1,500. So, meron doon tayong x na 500 kilogram and y is 1,500 kilogram. Ang tinatanong, still containing 14% nickel. So, ito siya. Diba? Ito yung x yun nagko-contain ng 14% nickel. So, ito yung sagot natin. Which is letter D sa choices. Okay? So, ganun lang sinasolve ang mixture problems. You have to make two equations to unknown. First equation is from the amount of the pure substance. Next is kapag kinocontain niya na yung element na nasa loob niya. So, next problem tayo para maintindihan pa natin lalo. A 40-gram alloy containing 35% gold is to be melted with a 20-gram alloy containing 50% gold. How much percentage of the gold is the resulting alloy? So, ganun pa rin siya, guys. Figure pa rin. So, solution. Gawa ulit tayo ng parang figure ng parang guys, nakakatulong kasi itong mga diagram for representation, no? Katulad sa age problem, may table. So, nakakatulong yung mga ganun diagram for representation. So, meron daw 40 grams na nagko-contain ng 35% na gold plus 20-gram alloy, 50% gold. So, how much the resulting alloy? So, ito yung hinahanap natin. So, let X be the percent. Then, pure substance, 40 plus 20, malamang ito 60 grams na to. Okay? Malinaw na yan, guys, ha? So, make sila solution natin dito kasi meron na tayong amount ng pure substance. So, we have to make now the equation na lang. Nakasama yung nilalaman niyang element. So, 0.35 ng 40 plus 0.5 ng 20 is equal to 60x. So, makakuha tayo ng x dito. Pwede natin siyang i-chip solve na lang. So, meron daw tayong 2/5. Oh, in percent, 40%. So, yan ang sagot natin. Yan lang siya kadali, guys. I believe sa choices letter A siya. Okay? So, ganyan lang sinasolve ang mixture problems, guys. No? So, meron pa tayo siguro mga dalawang problems pa for mixture problem. So, abangan nyo lang sa next video natin. So, for more engineering tutorials, guys, no, don't forget to like and subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga future tutorials natin. No? So, ayan. Good luck at padayon, engineers.